Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the book of Psalms, chapter 112, verses 6 to 8. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Masamang balita'y hindi nagigitla, matatag ang puso't kay Yahweh umaasa. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Become fearless. Posible po ba yon? Dito po makikita natin yung tao daw pong matuwid, siya po ay walang takot sa kanyang puso. Hindi siya nangangamba. Tiyak na tiyak yung kanyang puso dahil siya ay nagtitiwala kay Yahweh. So, pwede po natin ma-attain yun mga kapatid, tayo mga believers. Sa totoo lang po, marami sa atin talagang matatakutin. Maging ako po. Nararanasan ko rin pong mangamba, matakot lalo na kung may mga problema sa buhay, may mga panganib, may mga kalamidad or sabihin na natin may mga banta ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero alam niyo po, ang isang taong matuwid daw po, ang sabi sa English Bible, they will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Their hearts are secured. They will have no fear. So yun ang katangian pala ng taong matuwid. So gusto ko pong ma-develop sa atin yun mga kapatid. Kasi ang sikreto po dyan ay yung pagkakaroon natin ng kapayapaan ng Diyos sa ating puso. Sabi po sa Isaiah 32 verse 17, the fruit of righteousness will be peace. Its effect will be quietness and confidence forever. So ang nag-aalis pala ng takot sa ating puso ay yung kapayapaan ng Diyos. Kaya sabi po sa Proverbs chapter 1 verse 33, ngunit ang makinig sa akin mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Kaya alam niyo po ang Biblia, sinasabi po palagi na pwede natin taglayin yung kapayapaan ng Diyos. Isipin niyo po, meron pala tayong armor or weapon, na hindi natin alam. At yun po yung peace of God. Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 7, ang kapayapaan po ng Diyos, yan ang magbabantay sa ating puso at isipan. Kaya pala ang ating gospel ay gospel of peace, sabi sa Ephesians chapter 6 verse 15. Sandata po natin yan, kalasag natin sa panahon na katulad po nitong pinagdadaanan natin ngayon. Kaya dapat po ang lahat ng believer mamuhay na meron po kapayapaan ng Diyos sa kanilang puso. Pinangako po yan ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 27. At alam niyo po, ang kapayapaan ng Diyos din po, yan po ay pwede nating piliin. It is a choice. Ang sabi po sa Luke chapter 1 verse 79, gagabayan daw po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kapayapaan. At yung covenant ng Lord ay tinatawag na covenant of peace. Sa Isaiah 54 verse 10, hindi po mawawala yan. Ibig sabihin, laging naririyan yan sa iyong buhay. Ang mahalaga lang, kontrolin mo yung iyong isipan. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 8, dapat maging laman ng inyong pag-iisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. At ito po kadalasan po ang problema natin mga Kristiyano, ang ating pong pag-iisip, hindi natin kayang kontrolin. Kaya kung ano po yung pinapalaman ninyo sa inyong isipan daily, halimbawa lagi kayong nababalisa dahil nakikinig kayo ng news, lagi kayong nakikinig ng mga sinasabi sa social media, napapanood sa television, napapakinggan sa radyo, na kadalasan po nagdudulot ng takot, atakihin nga po kayo talaga ng takot. Pero kung ipapaling po ninyong inyong pag-iisip sa salita ng Diyos, dito po sa mga bagay na binabanggit po dito sa Philippians chapter 4 verse 8, ay magkakaroon po kayo ng tunay na kapayapaan kahit magulo po ang nagaganap sa inyong paligid. Kumbaga magki-create po kayo ng environment na mayroon pong kapayapaan. Kaya piliin po ninyo kung ano po ang laman ng inyong isipan. Panghuli po, napupuna ko po ito sa maraming Christian pagka nagmamature na po sila sa kanilang pananampalataya,
mas payapa po sila sa buhay na ito. Kasi totoo po yan, epekto po yan ng righteousness. Ano po? Kaya maging sa Philippians chapter 4 verse 9, sabi ni Apostle Paul, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap at narinig sa akin, sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So malinaw po, habang nagmamature tayo sa atin pong pananampalataya, nadidevelop po sa atin yung peace, at higit sa lahat, nawawala na po yung pangamba at takot sa ating puso. Kaya napakaganda po ng kapayapaan ng Diyos. Napakalinaw po sa Biblia, yan po ang atin pong kalasag at sandata sa panahong tayo po ay nangangamba. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At muli, kaming mga matuwid or binilang ng matuwid kay Kristo Jesus, meron pala kaming kapayapaan sa aming puso. At hindi pala kami dapat matakot kahit ano po ang nagaganap sa mundo, sa aming bayan. Dahil po yan ang pangako ng Psalm 112 verses 6 to 8. Pwede naming angkinin ito, Panginoon, upang mamuhay kami ng walang pangamba. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.